When you start each day, what feeling do you have? The best feelings only come when you're ready. Truly ready. Ready for the unexpected challenges that come at you each and every day. So ask yourself, are you ready for what's coming next? For whatever the next may be. Are both your health and your finances ready for that next necessity? That next emergency? More importantly, your next beautiful adventure? Be ready with Max. We understand that a healthy lifestyle means living a life that's financially stress-free and goes hand in hand with having a strong immune system. With Max, you can have both because our products offer something that is always in demand: better health. Our advanced supplements contain an exclusive, patented ribosine technology that provides the ultimate glutathione enhancement, which is the body's master antioxidant. Higher glutathione levels help to keep your cells healthier and ready with a stronger immune system. Whether it's your next training session, next vacation, or just your next workday, our products with ribosine help eliminate harmful toxins and free radicals, keeping your body healthier and happier, ready for the challenges ahead. If there's one thing this crisis has taught us, it's that we must be proactive with not just our health, but our finances as well, to be ready for whatever the next may be. Max offers incredible business opportunity to share our diverse lineup of products that are in great demand, helping you create the lifestyle you deserve. You'll be able to share noticeable results that speak for themselves to build both your present and your future more easily. Real products that provide real business returns, longevity, and overall success to you, your family, and your friends. Achieve the business success you've dreamed about while balancing a healthy lifestyle. Being part of Max will give you the financial security to focus on new opportunities and new situations that come your way. Build your future and your legacy. Don't wait for the next unexpected event. Don't wait to be able to support yourself and your family. Don't wait to get the most out of life. Be ready to achieve your financial goals. Be ready to be the healthiest you can be. Be ready to have the freedom you deserve. Be ready to live life to the max.
Okay. Yan, Max morning po sa inyong lahat. Kita na ba tayo? Okay, Max morning po. Ayan, so welcome po sa isa na namang edition ng ating Testimony Tuesday. So, um, pero before po tayo mag-umpisa, let's discuss the product first. So, short presentation lang. Paano ba nakakatulong yung Max sa buhay natin? So, perhaps you want to break free. Saan po? Syempre, sa sakit, sa schedule. Ano pa ba? Okay, perhaps you want to be super healthy. Lahat po tayo gusto po natin maging super healthy. Welcome to the business of the future. Okay, so ano ba yung Max International? Okay, so ang Max International, committed po siya sa pag-produce and pag-deliver ng best possible glutathione-enhancing products in the world. So kapag sinabi natin Max, the best yan sa pag-produce ng glutathione enhancer. Ano po ba yung mission, Max mission? So syempre first, number 1 po is health. Okay, so lahat naman po siguro tayo mga nandito, priority po natin is yung health natin. And dito po, meron pong opportunity, meron din pong success. You can also be successful here. And community, helping the community. Yan. So lahat yan, yun ang Max Mission. And what is Max Vision? Siyempre, gaya ng sinabi ko kanina, maging leader, maging sikat as glutathione enhancer or producing glutathione enhancing products na pwedeng makatulong sa mga tao na science-based. And ano po yung Max values? Siyempre, yung integrity. Okay. So, tingnan po natin yung president. Ayan. Ayan, president si Sir Jim Estabralla. And we also our chairman, kasi meron na po tayong bagong CEO, pero siguro sa soon, papakilala po natin. Pero andyan pa naman si Sir Joe Wojtyki, chairman, and of course, yung ating vice president for Asia, si Sir Joey Sarmiento. And we also have ang office po natin is Ortigas Center, Pasig City, and pick-up center sa Davao, Cebu, Tuguegarao, and yung training center sa Bataan. Okay. So, ito po yung ating Health Advisory Council. Mga magagaling po yan sa kanilang field sa neurology, research, and family practice, and more. And syempre, ayan, so what brought them together? Syempre, yung problema po natin sa health, napakarami pong nagkakasakit ngayon. And dahil sa pagkakasakit, marami pong naghihirap. So, yun po yung dahilan kung bakit sila nagsama-sama. Yan. Okay, so tingnan na po natin. Okay, yung product. Yan. So, syempre, pag nagkasakit ka, affected lahat. Family, ikaw mismo, at yung work mo. And ito po yung nararamdaman mo siguro, yung mga nandito, nandyan sa Zoom, na dyan sa Facebook, na mga bisita po namin, sigurado, stress po kayo, hindi minsan makatulog, sobrang sakit ng katawan, unhealthy. Diba? Okay. Ngayon, tingnan po natin yung ating katawan. Ayan. So, yung human body po natin, yung pinakamalaki, yung cell, yung organ, ang susunod po yung tissues, yung pinakamaliit yung cells. So, meron po tayong 100 trillions of cells. Okay. Ngayon, ang human body po natin contains trillions of cells. So, kapag healthy po yung cell po natin, ibig pong sabihin, healthy po yung buong katawan po natin. And we create about 40 billion new cells every day. So, bukod pa dun sa trillions of cells, 40 billion po yung nakikreate natin. And every single one of them needs glutathione. So, ano yung glutathione?
So tignan po natin kung ano yung glutathione. No? Pampaputi ba yan? Hindi po. Hindi po yung alam mo na pampaputi. Kundi yung glutathione is our body's natural defense against toxins, pollution. Okay? Ito po yung most powerful antioxidant. Nandyan mismo yan sa katawan mo. Produced naturally in every cell of your body. So intracellular glutathione po ito, hindi po ito yung pampaputi. Ano? A natural detoxifier din po siya. Yan, pwede niyang palakasin ng immune system mo. Neutralize na yung lahat ng free radicals and pinoprotect niya po tayo against oxidative stress. So ano po yung oxidative stress? Makikita natin sa picture na kapag yung apple, tibahin natin mo ng itim, o yun po yung process of oxidation. Kapag nangyari po yan sa cell mo or sa tissues, pwede pong ma-damage yung cells and other structures including our DNA. Grabe, matindi po itong oxidative stress. No? Yan. At isa pa po, kapag nagkakaedad po tayo, habang tumatanda po tayo, pababa po ng pababa yung ating glutathione level. So nakikita po natin no, na kapag ayan, 30, 40, 50, ayan, pababa ng pababa, ang tumataas po naman yung oxidative stress level po natin. Okay. Ngayon po, ito po yung mga sakit. Actually, more than 75 diseases or disorders associated with low glutathione level. So kapag meron po kayo ng mga ito, examples lang po to ha, kapag meron po kayo nito, ibig kong sabihin, mababa po yung glutathione level ninyo. So andyan po yung sakit sa puso, cancer, diabetes, infectious diseases, yan, dermatological sa balat po yan, o gynecological, ayan, mga hirap magkaanak or hindi nanganganak, okay? Glutathione, pulmonary, rheumatic disorders, neuro sa ulo, immunological disorders, kidney failure, dialysis. Okay, so introducing our Max Breakthrough products. Ibig kong sabihin nito, science-based, and breakthrough, ibig sabihin, no, new invention. So patented po yung ating product at hindi pwedeng gayahin. So wala pong nakakagaya ng ating product. Kaya napaka-in-demand po kasi wala pong nakakagaya. Wala po tayong kakompetensya. Yeah. So ano-ano po yung mga products na yan? Okay, so syempre yung Celgevity at Max1 ang nag-invent niyan, yung dalawang, yung napakagaling na scientist. Unang-una ko pong ipakilala si Dr. Herbert Nagasawa, na napakagaling na doktor, no? Over 40 years po siya na respected research scientist at siya po ang nag-create ng 3-minute antidote to cyanide poisoning. Okay, ribosine technology po ang kanyang in-invent. At syempre, yung susunod po na scientist ay ang kilalang-kilala po natin na si Dr. Robert Keller. Triple board certified po yan. So sa internal medicine, immunology, hematology, and oncology. So familiar naman po kayo sa oncology, no? Sa cancer. So awarded din po siya ng multiple patents at nagtrabaho din po siya as scientist sa NASA. Siya naman po ang nag-create or nag-invent ng ating paboritong Max GXL. Okay, so ito po yung breakthrough technology, no? So take note, wala pong glutathione yung ating product. So kapag pumasok po siya, ininom po natin siya, ayan. Yan, yung your own body will create its own glutathione. So yun po, nakakabuo po ng glutathione, so naturally produced in every cell of our body. Yan, so yun po yung function ng ating product. Okay. Ayan. So, ayun yung papakilala ko yung ating napakagandang mga product. Ang una po yung Max1 na pure ribosine technology. Pag sa liver po, 300% more effective than NAC in raising glutathione liver. Okay. So, ribosine po, ang galing-galing po nitong Max1, napakabilis po nito. Based on 25 years of research at supported by 22 peer-reviewed articles. So ano pa po? Ayan, yung ating mga products. Introducing na ulit yung Celgevity, na ito po yung product na meron po tayo ngayon sa office, na napaka-in-demand po nito. Sa ngayon talaga, ang ganda-ganda po nito.
may added 12 synergistic ingredients bukod po sa ribosine technology. Okay. At syempre, yung paborito ng bayan, yung Max GXL, ang ating natural glutathione accelerator. Yan. So ito pong Max GXL, siya po ang nagsimula ng lahat dahil sa kanya naging popular po ang Max. Okay. Yun. Yan po yung tatlong product natin na glutathione enhancers. Pero meron pa po akong ipapakilalang isang product. Ayan po yung Max 357. Siya po ay blend o pinaghalong omega-3, omega-5, and omega-7. Siyempre, saan po siya maganda? Maganda po siya sa puso. Maganda po siya sa cellular health, brain and nerve health, insulin resistance, skin care, ayan. Finish ng kutis. Satiety and weight management, vision. Okay. So, kaya pala lumilino na yung mata ko, no? Okay, so what can Max International products do for you? Unang-una po, magkakaroon ka ng energy. Okay, syempre anti-aging yan. O babata kang tignan. Ayaw mo ba nun? Di ba? Aids muscle and joint recovery. Palalakasin niya yung immune system natin. Dinidetox yung liver and cells. Fights cellular inflammation. Improves mental focus and clarity. Matatandaan po natin lahat. Ulit. Okay, quality of sleep. Improves quality of sleep. Improves skin, supports peak athletic performance, and nire-reduce na yung effect ng stress and enhances sense of well-being. Yun. Yun po yung ayun. So, ayun na po. Tapos na po yung ating product presentation. So, thank you po sa pakikinig. Okay. So, ngayon po, ayan na. Since nakapag-usap na po tayo tungkol sa product, tatawagin ko po si Miss Agnes Cervantes para interviewin yung una po nating guest tonight. Okay, so Ma'am Agnes. Okay, thank you very much, Arlene. So, mag-interview po tayo ngayon ng mga true to life story na talagang sila po ay natulungan ng ating Max products. Yan, so tatawagin natin ang taga Quezon City. Siya na pang magpapakilala ng kanyang sarili at sasabihin niya po sa atin kung ano po yung naging sakit niya at papaano siya natulungan ng Max. So, Ate Lerma, introduce po yung sarili mo. Hindi ako Quezon City, Caloocan City ako. Sorry. Sige, sabihin mo na. Sabihin mo na sa kanila. Sorry. Hello, Max Morning. Ako si Lerma Linsangan. Siyempre, taga Caloocan, di ba? Hindi, Caloocan. Yes. Dito lang sa 4th Avenue. Siguro mga 2014 na-invite ako ni Litz Onarce na umattend ng ng parang product presentation, MOM. Si Doc Kapuli ang presenter. Tapos nagandaan ako sa product. Pero noon pa man, meron na akong concern. Unang-una, meron akong vertigo, meron pa rin akong almoranas. Kasi nung nanganak ako sa anak ko, 1988, Diyos ko, kaiiri-iri ko, nagkaroon, Diyos ko po, lumabas yung almoranas po. Pagka napapagod lang ako, nakatayo, talagang kala mo ba parang isang kamao, yung nakabukol sa puwet ko. Hirap na hirap ako umupo. Talagang gawin ko lang, pinupush ko. Parang I used to live with it. Parang, andyan na lang yan. Kasi sabing, ayokong pa-opera yung almoranas ko. Tapos, sabi naman ng doktor nung sa vertigo ko, wala daw gamot doon. Kasi imbalance yun. Pero painumin lang ako ng anti-hilo. So, hindi ko na ininda, hindi ko na pinansin. Parang, sa everyday life ko, nararanasan ko yung vertigo, yung aking almoranas, pag ano. Tapos nung uminom na ako nung Max GXL lang noon, wala pang Max 1, wala pang GXL pa lang. So ang inom ko lang noon, pa isa-isa, dalawa, kasi nga mahal pa sa pakiramdam ko noon, mahal yung product na yun eh. Pero nagtry ako isa, dalawa, ganun lang, ganun lang. Tapos nung tumaga, sabi ko, bakit parang hindi ko na nararamdaman yung birthday? Paghihiga na ako,
bakit wala na ako nararamdaman? Kasi dati, nung hindi pa ako umiinom, pag humiga na ako, yung isang Umi- side lang, alam ko na kasi pagka nakaganito ako, umiikot na buong Mm-mm. mundo ko. Hirap na hirap ako. Eh, minsan nakahiga, iikot na naman. Talagang mahilo ka, masusuka ka sa hilo talaga. Yung ikot talaga, hindi mo alam kung anong pakiramdam nun. Pero sabi ko gano'n, nung umiinom na ako pa isa, dalawa, sabi ko, parang nawala na yata yung vertigo ko. Parang ano, sabi ko, wow, galing ah. Sibutan ko pa. Pero ano, basta gano'n ang nangyari. Tapos, napapansin ko, miski anong lakad ko, ilang oras ako nakatayo, minsan naka-squat pa ako. Sabi ko, bakit wala yatang umuusbong sa aking Mm. tumbong? Parang gano'n Oo. ano. Tapos sabi ko nga na, apa, okay ah, pati almoranas ko na ano, di Wala. sabi ko, oo, sabi ko ba, enjoy, makakakain na ako ng mani. Mm. Kasi pagka kumain ako ng mani, paglabas nun, buo-buo pa rin. Eh di Mm. sasabit yung sa kuntil nung ano mo, di ba? Masakit yun eh. Doon dumudugo minsan pagka merong something na may ano ka, dumudugo yung kuntil na yun, Saka hindi natatakot ka ako. makaupo ng ano, Hindi hindi ako ka makaupo makaupo ng talaga, steps. hindi. Isang pisngi lang. Kaya nga sexy ako umupo noon, hindi nila alam may almoranas ako. Kasi sexy ako umupo, isang ano lang eh, isang pisngi Mm. lang. O Mm. yun. Nawala, sabi ko, apa, okay yan ah. Di, masaya naman ako dahil, una na eh, no more operation. Hindi na Mm. kailangan, miski anong baling-baling ko ng ganon, hindi talaga. May one time, nung hindi pa ako umiinom, minsan nakasakay ako sa LRT. May tumawag sa akin, Lerma, lumingon ako nang walang ano, paglingon kong gano'n, umikot ang mundo ko, tumba ako Talaga? sa LRT. Dahil sa vertigo, Nag, ano ko, auto collapse, hindi naman ako nag-collapse, kaya lang yung ikot ng ano ko, talagang natumba ako, nagulat yung mga nandun sa LRT, akala nila hinimatay ako. Pero ang wisyo ko nandoon naman. Umikot lang yung mundo ko dahil nga doon sa vertigo. Kaya noon, pagka lumilingon ako, kasama Dahan-dahan. katawan. Mm. Dahan-dahan pa. Kasi yung naranasan ko noon sa LRT, talagang parang naging lesson na sa akin yun na huwag kang basta-basta lilingon. Kaya pagka may tumatawag sa akin, para ako robot, kasama katawan Mm. paglingon. Pag ano nga, ganon. Tapos ayun, nawala Wala talaga din. siya. So, ang stress na sa inyo Oo, yung vertigo at saka almoranas. Ano? oo, almoranas. At Aside saka doon, oo. meron pa ba? Hindi, kasi noong 2018, Mm. hindi, noon pa, before, ano, nung bago ma-diagnose, meron na ako nakakapa sa breast ko. Kami, lahi kasi kami ng cancer talaga. Nung Wow. meron ako sa ilalim ng nipple, may nakapa akong Mm. bukol. Tapos sabi ko nga ganon, nako, patay. Kasi may auntie, nagkaroon siya ng, yung kapatid ng mama ko, merong breast cancer. Yung isang tiya ko, kapatid din ng mama ko, merong colon cancer. Kani cancer. Puro cancer ang ano, ang mga sakit. Tahi. So sabi kong gano'n, nung nakapako yung bukol, umano na agad sa nako po, patay tayo dito. Pero hindi ako natakot. Kasi noong pa man, umiinom na ako ng Max. Sabi ko, hindi yan kakalat. Kung cancer man yan, matatakot yan sa ano. Ganon na naging mindset ko. Mm. Lumaki yung aking bukol. Pero noon, wala, konti pa lang niinom nyo. Hindi pa, oo, hanggang 3 lang. Nung nagkabukol ako, dinagdagan ko isa. Ito. 3. Pero nung lumalaki na siya, pinakita ko kay Judith eh. Sabi ni Judith Lailo, sabi ni Judith, hala, mag-megadose ka para lumiit yan. Sabi ko, malaki ni, gano'n. Tapos nakausap ko rin yung ano ni Dr. Cortina. Si Dr. Regine. Oo, sabi gano'n, pinakapa ko sa kanya yung akin. Sabi gano'n, pa-opera mo yan para ano. Di gano'n. Ako talaga, sa totoo lang, ayoko talaga magpa-opera. So, ang ginawa ko lang, picture-picture, pinicturean ko yung itsura ng aking breast, nasa cellphone lang.
Tumagal hanggang 2018. 4 na taong kong tinago eh. 2018. Sabi ng anak ko, "Maperam nga ng cellphone mo." "Bakit?" "Maglalaro lang ako." Eh, nandun sa gallery ko, hindi ko naisip na nandun yung picture. Ang dami kayang picture noon sa sides, sa ibabaw, lahat. Lahat ng angle eh, nandoon. Mm. Nakita ng anak ko. Lumapit siya, umiiyak. Sabi, "Maalam ko na sikreto mo." "Ha? Anong sikreto? Wala naman ako tinatago sa'yo, anak. At ba't ako magsisikreto? Alam ko na, may bukol ka sa dudo." Ganun ba yung pagkakasabi niya? Mm. O di nasa ko, hala, anak, nakita mo pala yun. Oo, bukas na bukas pupunta tayo doon sa ospital namin, doon sa wag ka na mag-isip kung anong ospital, basta doon ka lahat ng procedure doon mga sa Perpetual Hospital kasi doon siya nagtatrabaho. Eh, nag-ano pa Perpetual. ako, oo. Sabi ko, "Anak, pwede ba sa susunod na lang kasi meron pa kami January yon." Sabi ko, January 18, meron pa kaming reunion ng batchmate ko ng elementary. Tapusin ko muna yun, tapos dire-diretso na. "Hindi pwede yan, yung itsura ng bukol mo, hindi pwede, cancer yun na." Ginano na ako ng anak ko. Share natin Ha? I-share natin yung ano nyo para Para makita nila kung anong itsura, yung aking tinagong 4 na taon. dali, para makita nila. Mas Mm. maganda makita nila yung itsura niya. Yan. Yamito ang itsura, nagkabukol-bukol na kayamito. Mm. Yan. Sige. O, di ba? Yung aking dodo, ayan, Ang ganda ng kulay, ang ganda ng Sige, shape. magsalita lang kay Ate Lerma, nakikita. Tapos, natapos yung reunion namin, nagpa-check up na ako. Unang tumingin sa akin, yung surgeon. Kasi yun ang best friend ng anak ko eh. Sabi, "Mami, ilang taon niyo yan tinago?" Sabi ko gano'n, "Dok, 1 taon." "Hindi yan 1 taon. 4 na taon yan, yung ganyan kalaki, 4 na taon yan." "Siguro nga, Dok," gano'n Sa palagay niyo, Dok, cancer ito. Sabi pa ng doktor, "Definitely, cancer yan. Tingnan mo naman ang itsura." "Is that final and executory?" Ginanong ko pa si Doc. Sabi, "Oh, Diyos ko, Mami, tingnan nyo nga itsura niyan." Tinanong ako, marami siyang tinanong sa akin. "Wala bang secretion? Wala bang ganito? Nangayayat ba kayo? Hindi ba kayo nawalan ng ganang pagkain?" Diyos ko, lahat yun, negative. Sabi nga "Naku, hindi, Doc. Hindi ako nawalan ng ganang kumain. Walang secretion. Wala." Kumbaga lahat ng sinabi, lahat ng tinanong sa akin ni Doc, hindi ko naranasan. "Sigurado kayo, Mami?" Sabi ka, "Hindi, cancer yan. Sa totoo lang cancer yan. Ang kailangan ko lang malaman kung anong stage." So immediately, tawag doon, binarena yung aking dodo. Baril kasi yung ginamit eh. Naku, ilang beses biopsy. Ilang beses lahat, siguro kung may 6 na tusok ang ginawa ng doktor, masakit yung pagtusok eh. Sipin mo sa mismong bukol, talaga itutusok. Tapos napansin ko, nung tinusok ako, kinabukasan, parang lalong lumaki. Sabi ko, "Hala, ang laki-laki lalo." Parang nagulat pa ako. Sabi ko, "Hala, hanggang leeg na yata yung bukol." Tama ka. Lumaki talaga siya. Hindi lang ganyan. Yan before pa ako magpa-biopsy. Mas lalo lumaki. Di sabi ko nga ganun. Di sabi na, inano na ako sa do sa oncologist. Tiningnan, sinukat, sobrang laki nga. Tapos ang sabi ng oncologist sa akin, "Mami, mag-undergo ka muna ng ikikimo muna kita, hindi mo na operation. Kasi kung tatanggalin yan, masyadong malaki ang tawag doon, uukain. Malaking kailangan paliitin muna natin para hindi ganun kalaki ang uka. Hindi ganun kalaki yung space na maiiwan ng bukol." Di natapos yung first session, tapos kinausap ako ng doktor ng cardiologist. Sabi, "Mami, ang doxorubicin," sabi ganon, yan, parang kumbaga lason yan sa puso. Kaya kailangan iinom kayo ng vitamin sa puso para may pangontra kayo sa lason. Kasi kawawa ang puso nyo kung hindi nyo iinuman ng vitamin sa puso. Nyo lang yun, parang protection lang sa puso. Kasi terrible. Kumbaga talaga napakalupit ng doxorubicin. Yung kulay pink na gamot na ini-inject yung lason. Hindi naman ako,
sabi ko, nak, huwag kang bibili niyan. Merong CoQ10 yung ano, yung product natin. Hindi ko kailangan yung CoQ10, max lang. Ganun pa, no? Yabang ko, no? Eh di, pero before that, sabi nung on ko, kailangan mo mag-ano ho kayo, lahat ng scan, Diyos ko, bone scan, lahat ng scan, pati liver, kidney, kasi natatakot sila sa laki, baka meron ng kinapitang cancer cell sa vital organs ko. Sa madaling salita, di lahat yun, nag-undergone ako ng mga ganong series of ng examination. Ito, result. Lahat negative. Lahat talagang wala. Sabi ko talagang yung palang bone scan, parang may i-inject sa'yo, parang ewan ko, lason yun. Hindi ako pwedeng tumabi sa may buntis, sa may mga bata. Kasi meron pang lumalabas na lason doon, radiation doon sa katawan ko eh. Tapos, kaya nung binone scan ako, nag-taxi kami mag-ina, magkahiwalay pa kami kasi siyempre yung meron pang lumalabas na radiation doon sa katawan ko eh. Tapos, sa madalit salita, inano agad yung tawag doon, radiation. Ay, no, chemo. Yung chemotherapy. Nag-chemo na agad ako doon. Inalis niyo, di ba? Ha? Inalis yung breast. Hindi pa Ay, inaalis yun. Kasi kailangan lumiit muna. Okay. Sa salita, kunyari ikikimo ka, kailangan magpapa 2D echo, lahat, CT scan. Ay, no, 2D echo, tapos yung SGOT, SGPT, yung white blood cell, red blood cell, lahat, hemoglobin, lahat, yung blood chem mo, kailangan lahat normal. Yung apat na, pero nung, nag-mega dose na ako, nung alam ko ikikimo na ako, nagme-mega dose na ako. Kunyari, ngayon, isasalang ako. Sa umaga pala, inom na ako ng 6. Pag nandun na ako sa center, inom na agad ako ng 6 ulit. Kasi isasalang na ako, 4 na oras yun eh, nakasalang ka eh. Tapos after that, iinom ulit ako ng 6. Pag uwi ko sa bahay, nakadalawang max 1 ako. Yun ang normal dose ko. Pagka ikikimo ako, yung week na yon, isang week na yon, ganon. After that week, bababaan ko, gawin ko na lang 12. Pero may max 1 pa rin ako. Dalawang max 1 pa rin. Ganon ang normal na dosage ko. Tapos, kada magpapa 2D echo, maganda yung tibok ng puso ko, maganda yung daloy ng puso ko. Basta yung sabi, Mami, Mami, yung 2D echo result nyo, ang ganda. Sabi ganon, parang bata pa yung puso ko senior na ako noon. Di sabi ko ganon, malaking bagay ang Max products sa mga cancer na katulad ko. Noong mga panahon na yon, talagang yung belief level ko sa Max natin, sa Max products natin, lalong tumaas. Kasi sabi ko gano'n, yung sinabi ni Doc na ang doxorubicin, laso niyan sa puso. Medyo nagkaroon ako ng rin doon, takot. Pero andun pa rin yung aking belief level do sa product. Sa madaling salita, natapos yung 4 na session ng chemotherapy ko, bahagyang lumiit. At hindi lang yun yung aking ugat, yung mga nakakasabay ko doon, Diyos ko, lahat may hematoma ang 2 braso. Siguro after 3 chemo, after 3 tusok, pumuputok yung mga ugat nila, maghahanap na naman sila. Nagtatago yung mga ugat nila. Parang numinipis yung ugat, madaling mag-break, madaling Ako, isang ugat lang, yung 8 sessions of chemo ko, isang ugat lang ang nagamit. Hindi pa sila nahirapang maghanap ng pagsasaksakan nung chemo nga, nung drugs na yon. Isipin nyo, ibig sabihin nun, na protektahan din ng product natin yung aking mga ugat. Tama, Talagang bibilib ka. Hindi lang yon, yung 8 sessions na yon, hindi ako nagkaroon ng discoloration. Just imagine, ngayon ako kinimo, kinabukasan nasa
PCSO ako nakapila na ako doon madaling araw. 5:00 nandoon na ako. Ako lang mag-isa, naglalakad, sasakay ng jeep. Puro jeep eh. Ilang salin eh. Dito sa amin, ilang salin ako ng jeep. Aakyat ka sa footbridge. Bababa. Pag uwi mo, ganun na naman. Ganun Ani, ang... nakemo na kayo nun. Oo, kinikimo na ako noon. Inalis na rin yung didi nyo. Na-opera na Hindi kayo. pa. Wala pa. Mhm. Nung mga panahon na yun, wala pa. Nung Mhm. sinabi no, after 4, sabing ganon, naku, hindi, bahagya lang lumiit. Hindi ito yung desired na size na gusto ko, sabi nung on ko. So, sabi niya gano'n, sige, i-radiation na natin. Yung 33 sessions of radiation, yun naman ang yun na naman ang yung ginawa. 33 sessions every day yun, except Saturday and Sunday. Magmula Lunes hanggang 33 sessions lagi akong nandoon. Talagang talagang kumbaga religiously gagawin mo yun. Kasi hanggang sa matunog yung yung balat ko na parang longganisa na nagputukan lahat ng balat. Pero okay lang, sabi ko, talagang ganito, cancer to eh. Parang inano ko na, mind setting talaga eh. Talagang sabi ko, hindi, lang to. Parang, lang to, putok lang yan. Hindi yan, wag lang yung putok sa kilikili ha. Yung balat lang, pumuputok. Pero yung kilikili, hindi naman. Di, sa madaling salita, natapos ko yung 33 sessions of radiation. Sabi ng on ko, bahagya lang lumiit. Hindi natin sabing ganon, hindi natin pwedeng patagalin. October 6, nag-decide na magpa-opera, tanggalin na. Kailangan, sabing kaya lang, sa laki ng bukol, hindi pwedeng isara. So, kailangan daw magkaroon ng skin donor. Sabing ganon, nirefer naman ako sa cosmetic surgeon. Tingnan naman, dami kong mga surgeon. Tapos sabi ng ganon, Mami, tatanggalan ko kayo ng either sa pigi daw or dito sa hita. Nakita ng doktor yung magaspang yung pigi ko, ang dami bungang araw. Naku, hindi obra. Kaya doon siya sa hita ko nagtanggal ng ayan, diyan ako tinanggalan ng, tingnan mo, parang ham, tinanggalan ako ng tapos tinapal na rito. Habang inooperahan ako, sabay hindi ko alam eh. Basta pagising ko na lang, meron na akong bandage sa hita eh. Tinanggalan na ako ng tinapal na rito, kaya ang dami kong doktor na nakapaligid pala sa akin noon. Tapos, ayun, after ilang months, sabing ganun nga, natutuwa nga yung cosmetic surgeon, ang bilis gumaling nung aking hita. Oo. Talagang sabi, ang bilis ng recovery. Maghilom. Lahat mabilis. Tapos yan, yung tinanggal sa akin, meron dyan yung sa kilikili. Baka daw siyempre na-biopsy na baka daw kumalat ulit, meron na yung sa kilikili ko. Inisa-isa yung kulani sa kilikili ko. 17 yun eh. Ni isang cancer cell, wala. Kaya nagulat din yung oncologist ko, yung surgeon ko, wala talagang kumalat na Sabi, amazing talaga, Kasi talagang parang pakiramdam ko, talagang kinulog. Parang niya yung cancer cell, talagang yung ating glutathione talagang bantay sarado si cancer cell eh. Talagang binantayan niya, hindi siya pinakalat eh. Sabi ko, ang galing talaga ng Max. Talagang super, inisip ko nga nung nandun ako sa paano kaya kung walang Max products? Ano kaya naging buhay ko? Ano kaya ang naging resulta nung aking cancer? Sabi ko gano'n sa isip ko. Yung mga Salamat. kasabay niyo, Ate Lerma, buhay pa sila? Marami akong nakasabay doon. Pinipilit nga ako. Meron akong isang pinsan, best friend,
meron silang iniinom na iba. Pinipilit niya ako painumin. Sabi, inumin mo to, mas mahusay to. Ganon, anti-cancer to. Ganon. Hindi ko sila napilit na inumin. Kumbaga, inintroduce ko sa kanila, ito ang iniinom ko, ito ang the best. Kasi glutathione, ano to, target, ang glutathione ng palalakasin nito, ang pararamihin. Yun ang kailangan natin. Hindi, mas maganda, mas mahusay daw yung kanila. Hindi ko nasasabihin ng Pero pangalan. buhay pa rin siya. Ayun ang nakakalungkot. Pati, Sa mga kasabay ko, 4 na ang nawala. tignan mo kung Oo, mas bata sa akin, yung isa naman halos kaedad ko, dalawa yung medyo may edad na rin. Pero a difference of 5 years ang agwat namin. Pero yung best friend ko na taga Mindanao din, lumuwas pa rito. Sabi ko, inumin mo to. Ayaw, meron siya. Alam mo ba, ang iniinom niya noon, yung juice. Ano ba nga yung juice? Merong guyabano juice, yung tinitimpla. Hindi. Yung guamira. Basta yung merong juice na guyabano. Yung tinitimpla yon. Sabi, Lerma, mas ganda to. Hindi. Ito inumin mo. Ito, dito ako nakasurvive. Ayaw maniwala sa akin. Ito inumin mo. Hindi, mas maganda to. Sa buhay Yun pa ang rin yun. Oo, Ha? patay na rin. Patay na din siya. Yun ang namatay. Yun, nandun ako umiyak doon. Kasi best friend ko yun. Pag umuwi ako ng Mindanao, ng General Santos City, doon ako pumupunta, dinadalaw ko siya. Ibig sabihin, Nagbibidyo call pa. talagang mas effective yung ating product. Ano po? Yes, oo. Tingnan mo naman ako, Diyos ko po. Yes. Ilang years Diba? na pala kay Ate Lerma na yung last na operation yung 2018 ako na-opera eh. Di 5 so years, 18, 19, diba? 20. Going to 6 years na itong Sabihin, October. Oo, 5. Nalampas yun na po yung 5 years na Oo, nalagpasan na. Ang ano ko, monitoring ko yearly na. Every December ako nagpapa-laboratory eh. Nung last laboratory ko, normal naman ang SGPT, SGOT, ang aking hemoglobin, ang aking at never akong ma-high blood. So anong ire-recommend nyo sa mga nanonood po ngayon? Nako, sa mga nanonood na may katulad ko ring sakit, yung dati yung cancer, huwag kayong matakot. Kasi meron tayong product na talagang maaasahan natin. Yung product natin talagang walang makakatulad. Number 1, kumbaga talagang ewan ko kung meron pang gagaling pa sa ating product. Isipin mo, glutathione accelerator, saan ka pa? Yung glutathione, di ba? Sabi nga ni yung presenter natin, yung glutathione yan ang number 1 antioxidant eh. Pag sama-samahin man lahat daw ng mga sa options, sa healthy options, lahat ng vitamins, walang makakatalo sa glutathione natin. Yung natural glutathione. Ang product natin, accelerator, padadamihin ang glutathione mo. Yun ang kailangan natin eh. So, wag kayong matakot. Meron tayong product na talaga maaasahan. At isa pa, pagka may sakit kayo, huwag kayong magmumukmuk. Maging positive lagi. Kaya natin yan. Ko kay Ate Lerma, positive thinker yan si Ate Lerma. Huwag kang lulugo-lugo. Ako kasi, ano sakit mo? Cancer. Ha? Cancer na, ganyan ka pa. Bakit? Bakit? Hindi ba curable ang cancer? Curable kaya ang cancer. Ginaganon ko yung mga kausap ko. So, hanggang ngayon, Ate Lerma, hanggang ngayon, umiinom pa rin kayo? Oo, hindi ako nagpapawala. Talagang yan lang ang, kumbaga, kakambal na ng buhay ko yan. Pero ngayon, nagbaba na ako. Kasi ang normal dosage lang, 6 capsules, hindi ako bumababa. Pero pagka lumalabas ako, pag uwi ko, inom ulit ako ng 3. Pero hindi na ako naka-afford ng max 1, max 2 lang. Pero sabi ko na, Thank you, yun Ate ang Lerma, talaga. sa pag-share. Kasi ang dami niyong matutulungan dyan. Kasi mayroon pa interviewin. Ano po? Yan. Kaya talaga, Max 1, the best. Ay, Max GXL, the best. Lahat ng product ng Max natin, the best yan talaga. Okay, thank you po, Ate Lerma. Pag-share. Yan. Sabi ko, nadaldal ako. Dire-diretso. Thank you po. Yan po, Janet. Sige, bye-bye. Ibalik natin po kay Arlene. Meron din pa siyang interviewin. So, thank you. Thank you sa napakagandang testimony, Ate Lerma.
Okay, ayan. So ay susunod naman po nating interviewin is Frank, all the way from. Okay, paki-introduce mo naman ang sarili mo, your name at saka taga saan ka. Okay, Max Morning everyone, lalo po sa Facebook Live, Max Morning po sa inyong lahat. Yan. So ako po si Jeryl Malikdem from San Carlos, Pangasinan, 32 years old. Ayun, So- 32 years old. Okay, Jeriel, ayan. Kailan ka nag-umpisang gumamit ng Max? Ano ba yung dahilan? Bakit ka gumamit ng Max? Nung una po, kasi during pandemic, nag-tutor ako ng mga pamangkin. So yung mga parents nila, sabi nila sa akin, mag-take daw ako ng Max GXL para daw lumakas yung pangangatawan ko, tsaka less stress na din. Kasi 4 to 5 na bata yung tinuturuan ko. Ayun. So, ilan yung tinitake mo that time? Ano lang, isang capsule lang kung mapag-isipan kong iinumin, gano'n. Wala naman siyang regular na schedule. Basta pag naisipan ko lang. So, hindi regular ang take mo. Pero ano effect sa'yo? Kahit konti-konti lang iniinom mo that time. Naramdaman ko yung malakas yung pangangatawan ko. Ayun. So, malakas ano. Pero I think meron nangyari, no? Kung bakit ka talaga ano ba yung effect dun sa paisa-isa mo lang? Ano ba yung effect nun dun sa paisa-isa mo lang na pag-take ng product? Bukod sa malakas ang katawan mo, meron pa nangyari, no? Na hindi mo inaasahan. Yes po. Ayan. So, 2019 kami kinasal. So, nagplano kami muna na wag muna magkaroon ng baby. So, dumating yung panahon na nagtry kami. Ilang buwan din kaming nagplano, nagtry na bumuo. Kaso wala po talaga. So, yung pag-inom ko ng Max GXL na hindi naman siya regular everyday pag naisipan ko lang. Yun yung nakatulong sa akin para magkaroon or makabuo ng baby, yung infertility problem ba? Ayun. So, linawin natin, no, dahil sa Max, okay, nung una, nagtatry kayo, wala. Pero nung nagtatry ka, pa isa-isa lang, buti ka pa isa-isa lang, no? Nakainom ka ng product. So, sabi mo, ayan, papakita ni Ma'am Agnes. Hindi. Okay. Antayin natin. So, nung paisa-isa yung product mo, kahit na paisa-isa lang, nabuntis ka, no? Opo. Okay. So, pero, edi habang buntis ka, yan, wait lang ha, ayun na. Napapakita, ayun. So, nung buntis ka, ayan, so nabuntis ka, no? Pero, ano nangyari nung nabuntis ka? Merong nangyari. Opo. So, 11 weeks po ako nun, almost 3 months. Nagka-heavy bleeding po ako. Talagang marami po yung dugo na lumalabas sa akin. So, heavy bleeding. Anong tawag mo dun sa sakit na yun? Ah, Naalala mo? nakalimutan ko na yung Okay. term. So heavy bleeding, no? Saan yun? Saan yun nagbi-bleed? I-describe mo sa amin kung saan nagbi-bleed. Saan nagdudugo? Ayun. So, for example, ito po yung bahay bata. So, yung nakitaan ko kasi dun sa ultrasound na yung kalahati mismo ng bahay bata, dugo po iyon. So, yung wall po ng bahay bata doon, dugo, hindi po siya naka-attach or nakadikit yung bata. So, ibig sabihin, ito lang yung area na nakadikit yung baby. So, sabi ng OB, kapag itong dugo na daw ito, lumabas, sasama po daw yung baby. So, malakas or mataas na mataas yung chance na makukunan ko ito. Okay. Grabe, no? Nakakalungkot. That time, hindi ka pa umiinom kasi nga before, Opo. So, ano yung naramdaman mo nun? Mahina ka ba? Malakas ka ba that time? Anong pakiramdam mo no time na yun? Sorry po. Ano yung Ma'am, nararamdaman mo nung time na yun? Nung
Nung nagdurugo ka, dinudugo ka, ano pakiramdam Opo. mo? Nangihina po sa halo-halong emotion kasi sabi nga nila mataas yung chance na mapupunan ako, 'di ba? Pangalawang pagbubuntis ko na po siya. So, makukunan na naman ako. So, parang nakaka-stress, nanghihina po talaga ako. Tapos Ayun. complete bed rest pa talaga yung sinuggest ng OB. Okay. So, binigyan ka ba ng gamot ng OB mo? Opo, binigyan po ako ng gamot 3 times a day. Good for 2 weeks po siya gagamitin. Ang ano nangyari nung binigyan ka ng gamot ng OB mo? Ano nangyari? Tumigil ba yung pagdurugo? After 2 weeks po noon, bumalik po ako ulit sa OB, nagpa-check up ulit po ako. So nakitaan ulit dun sa ultrasound na wala pong pagbabago. Walang pagbabago. So, ngayon, ano nangyari? Kasi walang pagbabago, stress ka, nakahiga ka. Anong nangyari? Ano po, si Sir Felix po, yung asawa ni Ma'am Arlene, nagbigay po siya ng 1 bottle ng Max GXL. So nung una po kasi parang wala pa akong tiwala sa Max GXL. So why not i-try ko ito kasi para naman sa baby ko kako. So tinry ko nga, sinundan ko yung dosage na sinabi nila. So after 2 weeks na pag-inom ko ng Max GXL, bumalik ulit ako sa UB. So nakitaan ko dun sa ultrasound na yung malaking area ng dugo is sobrang nipis na po talaga siya. So safe na po daw si baby doon. Wow, grabe, no? Ang galing, no? So, safe na si baby. Kaya, after nun, yun, tuloy-tuloy na, ano? Kaya, ano nangyari? After So ng ilang months, So tuloy-tuloy po yung pag-take ko ng Max GXL, and take note po, during pregnancy po, wala pong binigay si OB na vitamins po sa akin. Hanggang sa panganganak ko po, wala pong binigay. Only Max GXL lang po ang ininom ko. So, grabe. ayun, normal po yung nailabas ko yung baby, 2.9 kilogram baby boy po. Yun, galing, no? So, natulungan ka ng Max sa pagbubuntis, natulungan ka habang buntis kasi nanganib si baby. And, kumusta naman si baby ngayon? Ayun, so healthy po siya, hindi po siya sakitin. Tsaka yung Max GXL is maisasuggest din bilang isang pampatalino din. Oh, pampatalino. Bakit mo nasabing pampatalino ang Max? Ano bang ginagawa mo sa Max? Pinapainom mo pa rin ba si baby or hindi na? Kasi sabi nung Pinapainom ko po pwede sa ba daw sa bata yan? So pinapainom ko po sa kanya, nung una hinahalo ko sa gatas. Pero ngayon, sa 1 ml lang na tubig. Pero ang resulta po nun, 1 year and 8 months niyang kaya na po niyang i-recognize yung mga alphabet. Oh, very good. Ang galing, no? So, yan, nakita natin no, kung gaano kaganda yung effect ng Max. So para dun, ano ba yung maisasuggest mo para sa mga nanonood na gusto ring ganyan sa case mo or gusto ring magbuntis at may mga anak, baka takot sila kasing ipainom sa mga anak nila, pwede mo ba silang kausapin? Ayun, para sa mga nanonood po dyan na gusto pong mabuntis or para sa mga baby nila, mga anak, safe na safe po itong Max GXL. Kung gusto nyo pong mabuntis, why not po, itry nyo po itong Max GXL. Wala naman pong makakasama sa ating pagbubuntis. Tsaka sa mga bata naman, okay naman po siya kasi hindi naman po siya gamot. Food supplement po siya, kaya safe na safe po ang mga bata at baby po dito. Ayan, thank you. At isa pa, one last. Ikaw lang ba uminom na buntis? Kasi baka sabihin nila, hindi. Baka isa lang yung nabuntis na uminom na at baka sa kanya lang. Nai-recommend mo ba sa mga kaibigan mo din to? Opo. So, nai-recommend ko po siya sa 2 kaibigan ko, kaya nagkaroon din sila ng yung Max baby ba. So, uminom sila during nagbubuntis sila or bago mabuntis. Tapos yung mga baby din nila, umiinom din po ng Max GXL. Yung mga bata, yung mga baby
baby, talagang malulusog sila, tsaka, ayun nga, matalino din sila. Yes, oo, no. Nakita ko yung galing. baby ninyo, no, mga matatalino, mga 1-year-old, magagaling mag-recognize, saka marunong na magsalita. Ayan. Thank you, Jerry. Galing, baby. Salamat. Nandiyan po. Salamat sa Thank sa you. pag yung pagpapaunlak sa amin sa interview. Thank you very much. Thank you. Ayan. Galing. So, thank you po sa inyong lahat. Syempre, nandito po si Doc. Ayan. Wait lang. Okay, so introduce ko po. Ayan, bibigay po siya ng kanyang lecture sa atin, of course. No other than our own, our very own, Dr. Carlos Cortina III. Doc? Okay, Max morning, Ma'am Agnes, Ma'am Arlene. Mahina ang signal ko kaya ka na pasensya, wala akong video, Okay, Doc. audio na lang. So, Apa. parang first time ko ito, no, na nag-attend sa kwan ninyo, yung Tuesday Second time, kwan Doc. ninyo. Second time na, Doc. Second time. Yes, Doc. Okay. Napakaganda ngayon ito dahil I will give a summary doon sa nile-lecture ko basing from yung testimonies ni Ma'am Lerma at saka ni Ma'am Jeril dahil napakaganda and uumpisahan ko doon sa parang introductory lecture ni Ma'am Arlene which was nakita nyo yung apple na brownish siya, then nakita nyo rin yung tatlong amino acid, yung glycine, glutamic acid, at saka yung cysteine, which is our max product, na pumasok sa loob ng cell to produce yung sinasabi ni Ma'am Lerma na talagang accelerator, glutathione accelerator, ang company natin, yung products natin. At doon nga, pag lumabas na doon sa loob ng cell, yan yung pinaka-potent na antioxidant. Kahit anong antioxidant dito sa mundo, ang pinakamalakas is glutathione for a lot of reason, pero yung pinaka main reason is mismo yung sarili niya is nagiging nare-replicate niya into an antioxidant at even other antioxidants. Pinapabalik niya ulit as a antioxidant kasi pag nagamit niyang vitamin A, C, E, zinc, selenium, nagiging na yan, mga parang free radical yan, light free radical, then pinapabalik niya as a antioxidant. So, kasama din doon sa lecture yung 75 diseases na kaya very clear yung 75 diseases dahil we have to consider na hindi naman lahat ng sakit is parang kaya ng product natin na 100%. Bawasan naman natin ng 1%, 99% lang. So anyway, ganon yung takbo ng product natin. Alam nyo, mamaya napaka-exciting yung 9 o'clock natin mamaya dahil lalabas na yung research na ginawa sa tao, of which ginawa naman natin yan sa rodents, sa daga. Yung wound healing ng ribosine technology, which is from Max1, Celgevity, and Max ATP. Yan, kahit yung Metaswitch. So, ang maganda dito sa testimonies, unahin ko na lang kay Ma'am Cheryl kasi ito yung yung frequently asked question na pwede ba ito sa pregnant, pwede ba ito sa nursing or lactating, pwede ba ito sa bata? Ayun, narinig natin na talagang pwedeng hindi nga siya mabuntis-buntis o biglang nabuntis. Pagkatapos nung nabuntis, nagkaroon pa ng problema kasi di ba naririnig na ninyo sa lecture ko na lalo na sa kababaihan, lahat ng mga pain na nararamdaman, yung sabi niya kanina na grabeng pag menses, that is menorrhagia, ang tawag doon na medically, yan ang imbalances ng mga hormones ng mga babae, which is particularly estrogen and progesterone. So kagaya na nasasabi ko palagi, ang mga cells na nagko-control
ng production ng estrogen progesterone, which yan ang dahilan kung bakit pumuputok yung ovary para lalabas yung itlog. Then yan din yung mga hormones na nagpapakapal nung ready na for pagpapasuso, ready na rin doon sa bahay bata sa loob para sa pagkabuntis. So preparation lahat yan na ginagawa niya ng estrogen and progesterone. Ang pinanggagalingan niyan is mula sa utak, yung hypothalamus, then pituitary gland, yung thyroid gland, then yung ovary, even yung yung gonads ang tawag kasi natin in general. So ganun ang takbo ng hormone sa katawan ng isang babae. Kaya yon hindi kompleto yung kanyang ovulation. So with our product, gumanda yung kanyang ovulation, lumabas ang normal na egg cell. Malamang na si Mr. is normal yung kanyang sperm cell. So kaya nagkaroon ng fertilization. Kaso nung na-fertilize, nung naging blastula, morula, hanggang naging embryo, yung bata, kulang yung estrogen progesterone, nagkaroon ng bleeding ngayon. Pero since gumagamit ng product, so naayos yung mga cells from the brain down to the ovary and the uterus. Kaya ayun, lumabas. So nakita nyo nabuntis, then during pregnancy, ginamit niya yung product. Siyempre nung nanganak, nagpasuso, habang ginagamit yung product, then pati yung bata, binigyan ng product, kaya naging matalino tuloy. So it's very clear na yung product natin is, yun nga ilalabas na research mamaya is, of course, excited tayo lahat. Pero itong testimonies ng dalawang associate ngayon is more than enough na nagsasabi kung gaano kaganda itong product natin. Pero mamaya, mapatunayan natin na yung mga sugat na yan na 1 linggo kung gumaling, 2 linggo, kahit pa naka-antibiotic ka o kung anong pinaglalagay mo, alam natin na itong mga product natin is 24 hours. In fact, kung nasugatan ka kaninang umaga, itong oras na ito, pag tinitignan mo, medyo naghihilom na eh. Bukas, okay na. So, 24 hours to 72 hours lang ang healing natin with our product. So, yun yung ginawa sa daga. Pero mamaya, makikita na natin sa nangyari sa tao, which is very evident kay Ma'am Jeril. O ano nangyari from yung napansin niya is ang isang i-emphasize ko ngayon dito, is napansin natin erratic yung pag-take niya, 1 kapsula. So ito yung palagi kong nile-lecture na kailangan kasi yung bakit ka nagkasakit, bakit siya hindi nabubuntis. Kasi doon sa mga cells niya, from the brain up to doon sa ovary niya, is may mga free radicals na galing sa lifestyle natin. So most probably, si Ma'am Jerry is medyo maganda-ganda yung kanyang lifestyle, kaya kahit sa 1 kapsula lang is nabuntis siya. Kaso doon sa pagbubuntis, mas maraming kailangan na mga hormones ng katawan, medyo kulang na. Kaya hindi ko lang napansin kanina kung nag-increase siya ng dose or the same pa rin, or baka naman gumanda yung lifestyle niya. Kaya kahit sa low dose, so tandaan niyo po ito, dahil alam naman natin mahal yung product, lalo na pag wala ka pa sa hindi pa umusbong yung business side para makalibre ka ng konti or makamenos ka ng konti. Kailangan na ang baguhin mo yung lifestyle kasi diyan nga yung maging problema eh. Diyan nanggaling kasi yung free radical, yung toxin, yung poison sa katawan natin, kaya tayo nagkakasakit, na yan din naman ang inaayos ng glutathione din sa loob ng katawan natin. So i-connect ko ito kay Ma'am Lerma immediately. Dahil napansin natin, yung unang problema niya is vertigo. Nagkaroon siya ng vertigo at saka almoranas. Now, I will emphasize doon sa lecture ko na ang problema is free radical that is causing the disease. Okay? So, yung nile-lecture ko kasi sa inyo na hanggang ngayon, I hope they are listening and all other people who are listening right now, dahil alam naman natin na nagkakaproblema tayo sa product this point in time. Kung maalala nyo yung sinasabi ko na family ng tiga Isabela, yung tiga Tumawini, na the whole generation, yung lolo, nanay, then apo, anak, so 4 generations yon, may almoranas lahat yon. Age cell JVT ang ginamit nila. In 2 years time lahat natanggal. So parang then nakasama pati yung sugat kasi na gumaling na sabi nga nung
associate natin eh. Napukpok niya yung daliri niya. Naku, sabi niya, 10,000 na naman ito. 2 linggo na naman akong hindi makapagtrabaho. Siyempre meaning, sa clinic yon. Eh, ang ginawa niya, binudburan niya ng CLGBT powder yung kanyang napukpok na daliri niya. Pagkatapos binalutan niya ng Band-Aid. Pagkagising ng umaga, okay na. So sabi niya, libre yung 10,000 ko at magaling na ko trabaho ulit. So sila yung nagsasabi ng CLGBT na hanggang ngayon CLGBT. So maganda yung sinabi ni Ma'am Lerma dahil Max GXL ang ginamit niya, nagumaling yung kanyang almoranas. So ito yung sinasabi ko na kahit na alin sa mga product natin, yung glutathione naman po ang habol natin dito. It's not the product, it's the glutathione produced. Yung accelerated glutathione na sabi ni Ma'am Lerma, yun ang kailangan natin. Para hindi tayo matataranta kung wala na yung parang hiyang natin, yung hiyang kasi natin, hiyang ko si doktor na yan, hiyang ko si gamot na ito, hiyang ko si Max product na yan, ganun kasi tayo. So it is very clear now. Buti kaya maganda itong ganitong testimonies para ma-analyze kong mabuti, para ma-explain ko sa inyo. Now, vertigo at saka almoranas. Yung vertigo kasi, ang nangyari dyan, kung minsan nagpro-produce, lalo na pag 40 years old ka na, siyempre, as we grow older, yung diagram kanina ni Juan, Ma'am Arlene, yung oxidative stress, saka yung glutathione level na bumababa. Nagpro-produce tayo ng uric acid. Maganda kung uric acid yung pro-produce natin dahil kung yan man yung cystine stone naman sa gallstone, doon naman sa kidney natin kung uric acid stone yun. Ganun din doon sa tenga natin. May mga crystals na na-produce doon sa loob ng natin. We call it semicircular canals. So, otolith yun, magiging otolith, magiging bato sa loob ng tenga. So, pag lumulutang-lutang yun ang dahilan nung nalilito tayo, nahihilo tayo. So, ang ginagawa ng mga ENT, may procedure na ginagawa, papahiga ka, itatagilid yung ulo mo, iikutin ng konti. Pag na-shoot na yung otolith doon sa butas sa loob ng semicircular canal, mawawala yung hilo mo. Pero bakit ka nagkaroon in the first place ng uric acid? Bakit ka nagkaroon ng otolith? Bakit nagkaroon ng sira ng yung mga blood vessel mo kaya nagka-almoranas ka? Dahil nga punong-puno ka na ng free radicals. At dahil doon sa pag-take ni Ma'am Lerma nung product natin na medyo hindi rin mataas nung una dahil hindi naman kailangan mataas kasi kagaya ng sabi ni Ma'am Lerma, positive thinker siya. Doon sa sources ng free radical niya medyo balansyado ng konti. Siguro ang naging problema niya lang, ewan ko yung exercise ang tulong niya at saka sigurado ko pagkain. Na yung pagkain natin na punong-puno ng growth hormone, ng fertilizer, and insecticide, hindi kasi natin yan maiwasan. So, ang nangyari sa kanya, nawala yung dalawang sakit pero mas matindi naman yung dumating dahil it was a cancer. So, anyway, ito na naman yung ini-inject ko sa inyo na yung free radical, yun ang nagkokos ng sakit. At yung lifestyle naman, ang pinanggagalingan niyan is ang nagiging mangyayari pag hindi magandang lifestyle mo is yung free radical nga. That's why, ini-emphasize ko na yung sakit, bahala si Western medicine. Siya si synthetic drug, siya si chemo, siya si doxorubicin, siya si X-ray or CT scan or MRI, at si Max product naman ang bahala kay free radical that is causing your disease. Now, kailangan baguhin mo rin yung lifestyle mo dahil nakalusot nga si Ma'am Lerma sa unang mga sakit na hindi man naman masyadong matindi except yung medyo masakit. Masakit yung isang pisngi mo lang iuupo mo. Talagang mahirap yon. At saka ang underwear mo, basa palagi yan. So, at least talagang ang laking relief nung nawala yon. So, here came yung bukol. So, until ginamit pa rin niyang Western, nagpa-opera pa siya ng bukol nung lumiit na. So, ito yung sinasabi ko na there is a complementation of both the Eastern and Western medicine in all our problems. Yung nga lang, naririnig din ninyo na depende sa sitwasyon natin. Kaya lang kung minsan hindi ko nakuha yung sitwasyon except pag ang pinag-uusapan dito is yung phobia nga. Yun lang yung medyo wala akong magagawa. Phobia Kasi kung ang rason mo is financial, ay nako, kaya-kaya ang Pilipino, kayang-kayang magremedyo. Pag KBP yan, kasal, binyag at saka na yun, KBP. Yung isa, kaya naman nating i-remedyo. Doon ka na lang sa business side. So,
ang ganda itong nangyari itong gabing ito dahil nakikita natin ngayon yung interplay ng lifestyle doon sa importance ng product natin at saka ganun din naman yung synthetic drugs natin. So again, magandang salamat. Magandang gabi. Maraming salamat, Ma'am Agnes, saka Ma'am Arlene. Dahil alam ko maraming kwan ito, maraming nakikinig. Then pag may kwan sila, we have still, before the very big event natin ngayon, Yes, Doc. we have at least 30 minutes kung meron pang gustong magtanong. Okay, thank you Yes, po. Doc. Thank you, Doc. So, I may- think meron po ako nakitang tanong sa Facebook. Actually, Doc, ang dami po natin sa Facebook. 30 po 30 tayo. tayo. Ayan, sa Facebook. At marami po. Pero meron ako nakita dito. Wait lang, mga katabunan na. Meron tungkol sa... Ma'am Agnes, nakita mo ba yung tanong na yun? Ano Hindi po daw ko ba? napansin. Pwede po ba i-type nyo ulit? Kasi natabunan na po sa dami po ng mga nag-comments. Meron ako nakita Hindi kanina. ko na Ito, hello basa po eh. everyone. Ano ang maganda sa muscular dystrophy? Yeah, muscular dystrophy. Yes, Doc. Maybe any of the product, kasi kagaya na nasabi natin, mag-concentrate lang doon sa picture ng Apple. Ganon kasi ang nangyari. Pag naging ganon na, yun, kagaya nung sabi ni Ma'am Lerma kanina na bahala na si Max na mag-aayos lahat. Ang ibig niyang sabihin doon, halimbawa yung immune system mo, ganon ang itsura. So kahit anong infection, hindi mo na kaya. Kahit cancer cells, hindi mo kaya. Pero pag yung immune system mo is naging normal ulit, kahit anong infection yan, kahit COVID pa yan, kaya ang daming karamihan sa members ng itong Max International hindi nagka-COVID because of our product. Then sa cancer cells, nakita mo 4 yung kasabay niyang nauna na sa kanya dahil iba naman yung tinik nila compared dito sa product na tinik ni Ma'am Lerma. Kaya siya okay pa. So any of our product po dyan sa muscular dystrophy, okay lang yan, walang problema. Kasi ang nagiging problema dyan sa mga, it's either the muscle itself or the nerve that is innervating the muscle is brown yung mga kulay ng mga cells na yan. So kailangan ibalik natin sa normal na kulay. Halimbawa sa apple, sa normal na puti. And any of our products will do, but remember this, okay? First, ano bang binibigay ni doktor mo for your treatment? Take it. Talagang i-take mo pa rin yan. You have the disease. But definitely, I'm sure you have also the free radical that is causing your disease. That's why any of our product na nagpro-produce ng glutathione will help a lot. So that's why, kagaya maalala ko si Ma'am Lerma kanina, yung sabi niya, it's not the almoranas na masakit nga yung almoranas niya dahil daw hindi siya nakakakain ng mani, sayang. Kasi yung mani, may resveratrol yun, mas mabilis na gagaling yung mga blood vessel. Ang nangyari dyan, even yung pancreas niya, from the mouth, yung mucosa of the mouth, yung gland, yung thiolin, baka kulang na pinoproduce ng thiolin. Pagdating naman dito sa stomach, baka kulang din yung hydrochloric acid. Pagdating doon sa pancreas, baka kulang yung mga lipases na aiding in the digestion. Kasi walang lalabas dapat na kung ano-ano sa puwet natin pag normal lahat yung cells natin. So meaning, yung buong from the mouth up to down may problema during that time. At dahil sa pagtetake niya ng product natin, ayos lahat yun. Naging normal lahat yung cell niya or near normal, kaya nag-function kahit paano. Kaya nga ito yung ibig sabihin ng natin na the vitality of the cell, parang ganon, is the vitality of the body. Kaya kung yung cells mo is not functioning properly, ang dami nating problema, nakakasakit tayo. Kaya kung normal naman yung cells, okay yung buong katawan. So yung may muscular dystrophy, basta yun po ang gawin. Take what the doctor is giving you. Take any of our product that is available. Then of course, tignan po ninyo yung lifestyle ninyo because that was the reason why nagkaroon kayo ng free radicals in your body. At yung free radicals yun, yung oxidative stress na diniscuss si Ma'am Arlene earlier, which cause your muscular dystrophy. Thank you Thank po. you, Doc. Thank you po. Yan. Meron ako nakitang isa pang tanong sa Facebook. Doc, question daw po, meron pa ba hope sa patient na undergoing 3 times a week of dialysis
And anong advice dosage? Salamat. Yes, meron pa rin yan dahil yung kada lang Ma'am Marlene, the best kasi dito is yung itong pinag-uusapan natin is it's a general yung kagandahan ng product natin. Pero it is more important na yung mga natin, kasama natin, mga members na natin na nag-undergo, then sila ang magsasabi dahil noon 3 times a week ako, then naging 2 times a week na lang, then naging once a week na lang. In fact ngayon, yung pamangkin ni Mrs. na nagka-magic many years ago, na talagang wala nang pag-asa. Pero nung nabigyan ng product, pinabigyan namin nung ito yung times na talagang pwede mabigyan talaga ng 2 capsule to even 3 capsule every hour. Then biglang umihi ng pagkadami-dami dahil dialysis na. Then nawala ng dialysis immediately. Ngayon, because of yung ine-emphasize ko na lifestyle, na tulog, wag uminom, wag manigarilyo, yung tulog, yung exercise, yung mga iniinom, yung stress, ganyan, yung UV lights coming from the sun, vinulate niya lahat yon, back siya ngayon sa 3 times a week na dialysis. So, bali ang pinakamaganda dito sa nagtatanong ma'am is ikuan na lang ninyo yung mga associates natin na who had undergone dialysis na most of them bumaba yung uric acid, most of them naging twice yung twice naging once, and meron yung mga exceptional na hindi na nagda-dialysis. Tama. Ihanapan na lang ninyo ma'am, hanapan na lang ninyo para mas magandang makausap nila yun. That would be better. Okay, meron po tayo, Thank you no? po. Marami po tayo. Kaya, sir, meron. Opo. May pag-asa. Kontakin nyo ma'am yung Laguna natin kasi may doktor tayo dyan na talagang siya yung kwan dyan. Hindi ko kasi makwan yung doktor natin sa Davao na talagang ang ganda rin ng experience niya, pero ito nga, it's so sad to say na talagang natabunan siya nung kwan nila, society nila. Nag-surrender siya pero hindi niya binitawan Ginagamit pa rin niya pero hindi na lang siya medyo open unlike before dahil pinagbawalan siya ng society niya. Then that's why I'm very interested with our topic this tonight sa 9 p.m. dahil pakikinggan ko kung I hope may doktor doon. Pakikinggan ko yung kanyang lecture mamaya, yung result ng research na ginawa sa human itself, anong mga sakit yung pinaggamitan nila. Okay. Excited na Thank po you. tayo, Doc, mamaya, no? So ang ganda, no? May clinical studies yun ang pag-uusapan ma'am. Yung So, 9 lahat po sana, Oo. no, mga 30 plus na umattend, please, attend po tayo mamaya. Kasi kahit 9 guest, p.m. invited Opo. po tayo. Invite po natin sila dun sa mga patients natin. Kasi clinical study na po yung pinag-uusapan. Kung si Doc excited, dapat excited din po tayo. Oo. Then sa Sunday natin i-explain ko na lang yung kung ano yung lalabas mamaya. Yes, Yes, Doc. Doc. Opo. Opo. Doc, halimbawa po daw, meron nagtanong sa akin, halimbawa, mataas daw kasi yung BP niya mula kaninang umaga, pero uminom na siya ng gamot sa BP. Pero mataas pa rin, 150/90. Ano po yun? Painumin natin ng marami or kahit 3 capsules Yeah, lang? pwede kasi kung minsan nasubukan si doktor na nga ako kung minsan. Mhm. Yung 357 alone, that could help. Pero itong kwan pa rin natin, itong mga glutathione enhancers natin kasi walang kwan kasi parang sustain yung kwan natin. Yung 357 natin, purely 357 lang yan. Augmentation lang sa effect ng product, although they are also strong, very anti-inflammatory, anti-cancer yung tatlong yan, omega 357. Experience ko na pag nag-take na ako ng mga anti-hypertensive ko, hindi pa rin bababa. Yung normal na 3-3 ko ng GXL, kung minsan immediately mag-take ako ng 5, bababa bigla yan So 5 po, Doc, no? Kasi parang, ang meron lang po kasi siya GXL. Ayaw nga niya mag-BP, kaya napilitan na daw po siya mag-BP. Kasi, siguro po sobrang init po kasi ngayon, Doc. Grabe po. Ang Ayo, init. oo. Siguro dahil ganun. Kasi, especially, no, 40 plus, ako nga po hindi na po lumalabas ng kwarto.
Oh, Sobrang grabe dyan sa inyo ngayon. Sobrang init. Sobra. Dagupan yung pinaka... Anyway, pakitanong din kasi baka kulang lang ng tubig yan. Baka mamaya dehydrated pala yan. Kaya hindi bumababa yung blood pressure. Sige po, Doc. Sabihin ko po, pero papainumin ko na lang po ng 5 capsules kasi may mga ganun, lalo na po ngayon Yes, kasi yes. dito sa Pangasinan, di ba? Parang nasa parang danger. Ano ba yung tawag nila doon? Danger? Di ba? 46 degrees. Oo, 46. Oo. Danger na for his heat exhaustion at saka heat stroke na yan. Yung 40, kahit sa 43, medyo delikado na yan. Anyway, Ay, heat naku. index namin pinag-uusapan. Definitely, pag yung temperature talaga yan, yung nangyari sa Tugigaraw na 38.9. Ang baby, pag nilabas mo yan sa labas, 38.9 din ng temperature niya. Kasi homeothermic ang bata eh. Yung temperature na environment kukunin niya. Napakadelikado sa bata yan. Baka magkukumbulsyon niya. Ay, ganun po. So, yun. Opo. Ingat po tayo lahat. And ako po, Doc, dinadagdagan ko po talaga kasi minsan lumabas lang po ako ng kwarto parang mahilo na. Sobrang init po talaga. Kaya, Mainit. Mainit. kaya dinadagdagan ko rin yung product ko ngayon, Doc eh. Buti na lang ayan. Saka yung tubig, dagdagan din yung tubig kasi hindi mo nararamdaman, hindi ka man akala mo dahil kahit hindi ka pinagpapawisan, talagang nag-evaporate ang kanyan, yung tubig ng katawan, kaya kailangan tubig ng tubig. Tubig ng tubig. Mm. Ayun. Kaya grabe po sobrang sobrang delikado rin po ngayon sa sobrang init. And makakatulong po talaga yung product natin. So may mga tanong pa po ba? Dok, meron So, pong dapat meron tayong max sa bag. meron akong isang Doc, yung I think sobrang sakit ng ulo niya. Sabi niya sa dibdib, sumasakit ang dibdib niya. Pero acidic siya. Ang tanong ko po, Doc, kung nagpa-check up sa heart, ang sabi niya, hindi naman daw po siya, ay takot pala. Takot pala siya magpa-check up sa heart. Pero ang niya is, meron po siyang acidic po siya. May anxiety din yata. Tapos, parang before po, laging mataas ang BP niya. Tapos nung nung nag-take siya, bumaba agad. Actually, days lang. Pero nito, nung habang dinadagdagan yung dosage, parang nag-detox siya nung naging 9 capsules. Parang sumakit yung dibdib niya. So, ano po kaya yun, Doc? Yun ang tanong niya. Hindi ko po alam kung sa inyo eh. Bali yung sakit ng dibdib, tignan niya kung nasaan, hanapin niya. Maganda yung kasalukuyang na sumasakit, idiin niya yung buong breast niya. Idiin niya point by point, from top to down. Pag nahanap niya yung sakit, definitely sa labas yan. Now, ang next na gagawin niya, pag mahirapan siyang maghanap, huminga ng malalim. Pag huminga ng malalim at mas sumasakit, labas din yan. Now, pag gumalaw siya ng yung parang iikutin niya yung kamay niya, yung braso, iikutin niya ng pa-left and pa-right, parang nag-exercise ng kamay at sumasakit, labas din yan. Hindi, yung from shoulder. Hindi, from shoulder, yung shoulder ng diyan, then tumingin ka sa right mo, umikot ka sa right mo, buo. Hindi, buo, pati yung buong shoulder mo. Ay, ganun po. Itaas mo yung dalawang kamay mo. Yan, Ganun. dalawang kamay, itaas mo. Yung dalawang kamay mo, yan, Sige, paikot ka sa left. Mag-left, yan. Pag ginawa mo yan, huminga ka ng malalim at sumasakit yung dibdib mo, labas lang yan. That's not hard. Okay. Kasi Ganun yun. So, po ito, Doc, sa kanila eh. Baka merong sumasakit yung dibdib dito. yan. Gaganunin. Kasi most probably yung sakit talaga ng dibdib niyan, yung hangin doon sa hyperacidity niya. That is one. Then siyempre, pag medyo anxious siya, lalo na kung nagbabasa-basa siya,
Huwag kang magbasa pag hindi mo naintindihan yung binabasa mo dahil pinapatay mo lang sarili mo. Ganun yun. Kaya Pero, that's why it's Doc, better mukhang na okay naman it's na siya, better Doc. magpa-ECG ka, Mhm. magpa-ECG or troponin. ECG, napakasimple lang naman yan eh. Kasi mas maganda rin na malaman mo yung problema, mas madaling gamutin. Kasi kagaya ng sinasabi ko, mas mabilis ang paggaling natin. Kagaya tingnan nyo yung problema ni Sir Norman, grabe yon. Pero pinagsabay niya ang Western and Eastern medicine. Kasama na yung lifestyle. Kaya makita mo naman, yun, tinatanggihan na ng 5 cardiologist niya. Pero tingnan mo, buhay na buhay siya. Mm. So, yun ang sinasabi ko. That is a very typical example of the interplay of Western medicine, Eastern medicine, and lifestyle. Kailangan yun talaga. Ganun lang ang gawin natin. Then everything will follow. Basta titignan mo lang yung na yun. What do I mean by everything will follow? Pag pinaganda mo yung lifestyle mo, siguradong mababawasan ang free radical mo, mababawasan yung itetek mo, mababawasan ang gastos mo. Both for Eastern medicine and Western medicine. At baka yung Western medicine mo, baka hindi mo na itetek or konti na lang, lower milligrams or bawasan mo yung dami. So makita mo yung magiging epekto pag pagtulong-tulungin mo yung tatlo until such time na wala na yung synthetic drugs mo dahil wala ka ng sakit eh. So bantayan mo na lang yung free radical mo. Saan galing yung free radical? lifestyle eh. O dalawa na lang yung problemahin mo, di ba? Ang simple. Yan. So, wag matakot. Oo. Doc. Ay, Mac. Ang daming takot magpa-consult pag may nararamdaman. Like ito po. Sabi niya sa akin, ma'am, takot ako mag-BP kasi feeling ko ang taas ng BP ko. Tapos yung isa, takot ako. Mas magandang malaman kasi para maagapan. Kasi pag mataas masyado ang pressure, kagaya niyan, yung nag-take na ng antihypertensive, pero mataas pa rin, di mag-take ka ng max product. In the same manner, nag-take na ng max product, mataas pa rin, di mag-take ka ng synthetic, ganun yun. Para at least, walang puputok eh. Kung puputok yung nasa brain mo, then that's stroke. Pag pumutok diyan sa heart mo, then that is a heart attack. So, mas malaking problema. So, wag pong matakot. Takot tayo lahat eh. Takot sa result eh. Sa inyo lang yata hindi takot. Wala pa yan eh. Alam nyo ganito yan eh. Napakaganda yung ni Ma'am Lerma kanina kasi nakita nyo yun, di ba? Talagang may positive outlook siya. Hindi siya takot. Sige, harapin niya lahat kung anong in-advise ginagawa niya. Dapat ganyan na magiging attitude natin. Harapin natin yon at nakita nyo yung dahil sa pagharap niya, ano naman pinakinabangan niya ngayon. Yung follow-up niya, magsi 6 years na siya. Kasi sa amin, pag naka 7 years ka na, lalo na pag, ewan ko kung anong ginagamit sa kanya na CEA siguro, yung parang cancer marker na pagtingin on a yearly basis kung may lalabas pa ba or wala na talaga. Kasi pag naka 7 years ka na wala pa rin, medyo libre na. Libre na yun talaga. So, mas maganda yung meron ka talagang pamantayan kung ano yung ginagawa mo. Unless na talagang yung sinasabi ko, i-perfect mo yung lifestyle mo, you don't need anything. Parang wala namang ganun, Doc. Walang Sa panahon natin ngayon, Sabi ko wala nga, paglabas lang namin ni Ma'am Agnes sa kwarto, hindi na perfect. Wala na. Ozone line. Oh, patay nga yung kuryente namin, Doc, ngayon. Di ba, Linan? Ayo. Kesa na stroke, Doc. Parang naman. sa pugon. Parang nasa pugon talaga po, Doc. Yes, totoo yan. Yeah. Parang Totoo wala yan. nang effect ng aircon eh. Parang nasa pugon dito sa Pangasinan, 40. Sabi ko, ano ba na, ba't parang 45? Eh, ang CR sa labas, di ba? Paglabas ko, 45, 40. Sabi ko, may makainom nga ulit ng mask. Parang feeling ko, makaatak ko yata ako sa Baka dito yung natapat butas ng ozone layer sa dagupan. Kaya ang init. sobrang init talaga. Hindi pa yan, ma'am. Bali, ang isang rason niyan is fan. Kaya ang Tuguegarao City, ang Dagupan City, even dito sa Nueva Ecija, yung malaking pan din yan, Cabanatuan. Yung hindi dagat is one, lalo na kung nandun sa amin sa yung mga Quezon dapat yan dahil Pacific Coast mainit eh. Pero yung itong pollution, yung pollution, yung carbon dioxide, ang daming sa mga lugar na ang daming tricycle eh.
Ang daming tricycle, ang daming sasakyan. Dito Yung sa mga, Manila, sana mas mainit sana sa Manila. hindi, mainit din dito. Hindi lang hindi lang nasasabi pero there are parts here na mainit. Pasay, ganon. Bulacan ang hinihintay ko eh. Bulacan ang hinihintay ko kasi nandyan lahat yung kwan natin eh. Yung mga industries, nandyan eh. Pero hindi kasi natin alam, baka itong mga company naman na ito na nandito sa mga paligid ng Metro Manila, talagang yung gumagamit sila ng makina na nagre-reduce ng pollution na nilalabas nila. Baka, pero alam naman natin, mabuti nga nag-change yung tricycle ng mga tuti, yung umuusok noon ng mga motorsiklo. Mabuti, four-stroke na ngayon eh. Yung mga two-stroke noon ay grabe. Puros usok yan eh. Puros carbon dioxide, monoxide yan. Ayun, kaya pala. Grabe. Di bale, basta meron po tayong max at iinom na maraming tubig. Tubig po talaga. Oo, tsaka sunblock, Doc, no? Sunblock? Yes, kailangan pa rin pag Sunblock. under the heat of the sun ka. Yan. So I think, ayun, dito muna po tayo matatapos, Doc. Thank you, Doc. Okay, salamat din Mama Thank you, Agnes, Mama Marlene. Max po ulit. Saka sa lahat, Max morning po. Max Max morning po. morning. Thank you very Okay, much see you po, later. Doc. See you later. See you Okay, later. good Ang evening po. 9 p.m. Okay, sige po. Okay, bye-bye. Thank you, Bye-bye Doc. po, Doc. Yan. Yun. So, yun po, may raffle po tayo. Mamaya i-announce po natin. Pero bago yan, pakita lang natin yung video ng ng ating bootcamp. I-share lang natin, Dali lang. Yan. Ay. Yan. So, ito po yung bootcamp natin, Kailan po ito? Sa August 9 to 11. Yan. So, tignan po natin na kung saan po ito. Kasi napakaganda po itong training na ito. So, dito po tayo mag-training. Sandali lang. Saan ba yung Yan. So, dyan po yung ating venue sa Quezon Hills, Tagaytay. So, August 9 to 11. So, 2 nights and 3 days. So, napakagandang venue, So, ano yung gagawin natin dyan? Siyempre, mag-training tayo. So, regarding sa FB ads, yan po yung pag-uusapan natin, yung learning modules na yan. Ito po yung content creation. Sabi dyan, learn to captivate your audience with original, impactful content. Pangalawa po, yung social media mastery. Yan, strategies to attract and convert followers into customers. Yung number 3, new technology. Yan, harness to streamline content and engage your market. And then yung studios setup. Yan, build your own studio for top-notch content production. And then how to edit video fastest, and yung tools to
to attract more client. So yan po yung mga learnings na pag-uusapan doon. Ano po? Kaya napakaganda. Hindi lang yung lugar na maganda, pati yung ating pag-uusapan. So yan po yung ating bootcamp this coming August 9 to 11. So with that, thank you very much po sa inyong lahat. Yan, and then i-announce na po natin yung nanalo sa ating One Bottle Max 357. So mayroon tayong pre-drawn na po siya. Yan, so yung mananalo po ay siya po yung magbabayad ng shipping. Yan, so ang nanalo po ay si Miss Josie de la Cruz. Yan, so congratulations po. Yan, so mamaya po, kita-kits po tayo 9 p.m. Napakaganda yung sabi ni Doc. Pag-uusapan po yung clinical studies regarding po sa yung mga sugat. Kung gaano kabilis maghilom po yung ating sugat. Yan, so with that, thank you very much po and see you later. See you at 9 p.m. Thank Thank you po. Thank you very much. Good night. See you later, 9 Good o'clock. night po. Huwag kayong mawawala. Bye-bye. Bye. Thank you.